gabi. Andyan kami sa tabi, live. Usapang legit para sa'yo. Real talk. Sulit. LMTVPH. Kuha-kuha ang pulso mo, kapatid. LMTVPH. Kasabay mo sa bawat isip. LMTVPH. Saan ka man, saan ka pa, bukas kami, sabay tayong tatawa. Isang screen, isang barkada, LMTV, atin to, di ba? LMTVPH. Kuha-kuha ang pulso mo, kapatid. LMTVPH. Kasabay mo sa bawat isip. LMTVPH. Kuha-kuha ang pulso mo, kapatid. Balita Yakan. Oh, simulan na yan. Handa ka na ba? Sa usapang malaman. Click ka lang, sakay na. Kwentong kapitbahay hanggang planeta. Tawa, alak, tanong na mabigat. Lahat ng bawal pwede pag-usapan. Balita sa kanto, chismis sa chat, trabaho, Pag-ibig, pati kandidato sa barangay hall sa isang upo. sa buglahan. Walang kieme, diretso, puso ng asal. Balita Yakan. Lahat ng kwento babanggain. Usok ng Isip papakawalan. Sabay sigaw kung anong bitin. Balita Yakan. Lahat ng anggulo sisilipin. Sa bawat tanong, bawat tawanan. Dito sa Balita Yakan. Balita Yakan. Ikon ka ba o game lang? Comment section parang sa bunga. May pa-fact check, may pa-sutsot. May paminsang sapul na sapol. Kape sa mesa, cellphone sa kamay, kahit saan ka, parang kapitbahay kang katabi ko lang. Isang tanong, sunod, sunod, sunod. Hanggang sa grabe na ang sigaw ng loob. Balita Yakan, lahat ng kwento babanggain. Usok ng isip papakawalan. Sabay sigaw kung anong bitin. Balita Yakan, lahat ng anggulo sisilipin. Sa bawat tanong, bawat tawanan. Dito sa Balita Yakan. Mula umaga hanggang puyat, kwento ng bayan nag-uusap. Oy! Anong say mo? Sige! Ilatag mo! Balita Yakan, lahat ng kwento babanggain. Usok ng isip papakawalan. Sabay sigaw kung anong bitin. Balita Yakan, lahat ng anggulo sisilipin. Sa bawat tanong, bawat tawanan. Dito sa Balita Yakan. Balita Yakan. Balita Yakan.
Hello guys! What's up mga kapatid? Hello guys, musta kayong lahat? Hello guys, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si LM at ako po ang admin ng LM Entertainment. Ayan, so good evening po sa inyo lahat at hopefully kayo po ay nagpapahinga po kayo. Hopefully kayo ay ligtas po, kayo po ay safe kung saan man po kayo naroon, Luzon, Visayas at Mindanao. So, hello po at magandang gabi. Ako po si LM, ang admin po nyo, inyo pong lingkod, LM, Kuya LM, dito po sa LM Entertainment. Live po tayo ngayon and shoutout sa lahat ng viewers natin ngayong gabi. Magandang gabi po. So, quick live update lang po tayo, kaya po tayo nag-live. Dahil marami po tayong live update po, meron tayong mga kapapasok lang na balita na kailangan nyo na pong malaman ora mismo. Yan. So, quick update lang. Mamaya po, babasahin ko yung mga comment ninyo. Babasahin po natin mamaya yan. Pero bago ang lahat, hindi po sa pagtatagal, quick live update lang tayo. So, punta muna tayo sa ating paborito. Since yung mga music updates, yung mga music lovers po natin dyan, yung update po natin tungkol sa Vibe Leaderboard. Okay, so pag-usapan muna natin yung Vibe Leaderboard po ngayong araw, February 12. Ngayon po ay February 12, 2026. Okay. Eto, so makikita nyo dyan sa main Vibe Leaderboard po natin. Ayan po, saksi ng mga tala. Saksi ang mga tala, nangunguna po. Ay hindi, sorry, mali ito. Okay, so ito, yung main Vibe Leaderboard natin for today, February 12, 2026. Nangunguna po dyan ng saksi ang mga tala ng Inner Voices. Yan po ang number 1. Sumunod po ang ngiti ng The Ones, number 2. Number 3, umangat po sa number 3 ang Emotional Overdose ng Join the Club. Number 4, ang Babala ni Jade Avanzado, yung ating bida sa Project Loki. Number 5, Winter in May ng Paul Arcega. Bumaba naman sa number 6 ang Natotorpe ni Andy Chang. Bumaba din sa rank number 7 ang Muli by Ace Pansuelo. Sumunod naman ang number 8. Sumunod naman po ang Room ni Stel, yung taga SB19. Nasa number 8 po yan. Palaisipan ni Looney at ni Arthur Neri sa number 9. At panghuli ang Gabi-Gabi ni Magnus Haven sa number 10. So, punta naman po tayo ngayon sa main Vibe, sa Vibe Uprising Universe chart natin. Ito yung pinaka-paborito natin, pinaka-inaabangan ng mga Dabar Cards natin dahil yung tibok, heto na ba yun ni Karen Aistrop ay currently nasa number 3 spot. Ayan. Tapos yung Kayakap Ka, ang pinakamataas ngayon so far, si Kayakap Ka ni John in Mars. May 63.14%. So alam naman natin kapag sa main Vibe Uprising ay sa Vibe Uprising, yung pinakamataas po ang percentage, yun po ang nagpe-perform every Sunday. So ang pinupush natin dito yung mag number 1 yung tibok ni Karen Aistrup para makita natin siya nagpe-perform sa Vibe pag sa Sunday. So keep voting for Karen's song na Tibok. Eto na ba yun? Keep voting lang at meron tayo hanggang Friday, hanggang bukas, 11:59 AM para bumoto. So para bumoto, punta lang kayo sa Vibe PH Facebook page. Yung may check na blue check, tapos
mag-message kayo doon, i-message nyo, may lalabas na instruction doon kung paano kayo bumoto. Kung pupunta kayo doon, magme-message kayo doon, sasabihin lang sa'yo kung paano ka boboto. Nakalagay dyan, start voting, tapos pipili ka ng Vibe experience, kung main Vibe, uprising, or OG. Siyempre, doon tayo sa uprising. Tapos, pag pinindot mo ng uprising, i-type mo yung pangalan ni Karen Aistrop, kama, tapos yung title na Tibok, eto na ba yun, i-send mo yun. Tapos i-send mo yun. Walang close parenthesis yun na. Tuloy-tuloy siya. So, yan, meron kayong hanggang 11:59 bukas ng tanghali para bumoto, okay? So, ano pa hinihintay nyo? Vote now. Okay? So, dumako naman tayo, guys, sa ibang balita. Quick update lang. Ito, sa mga naghihintay ng Vibe, yung mga naghihintay dun sa by request bukas nila SQ Eunice at ni Yunyul Kim. Meron tayong update dyan. Hindi sila matutuloy. Currently postponed po yung by request nila SQ Eunice at saka ni Yunyul Kim. Ang papalit po dyan, pansamantala, ay yung itong mga clones. Mga clones po ang makikita natin tomorrow sa by request sa EBBIP Pass. That will be February 13, 4 p.m. So, imbes ang makikita natin, so huwag kayong magulat kung bakit wala si SQ Eunice, bakit wala, sabi, ang kaka-announce lang si SQ Eunice tsaka si Yunyul Kim yung magpe-perform tomorrow. Ito po, ito quick, mabilis lang, ito bago lang, kapasok lang na update to. Galing to mismo sa Itbulaga, no? Galing mismo to sa TVJ, na hindi matutuloy yung kanilang by request concert tomorrow. Ang imbes na sila, yung The Clones po ang magpe-perform sa by request. So kasama dyan si Roel Carino, Matt Monroe of the Philippines, si Lucky Robles, Gary V. Clone, si Daddy D na Michael Bolton, si Armand Mandapat, si Steve Perry ng Journey, at si John Rel Kiambao, yung Basil Valdez ng clone ni Basil Valdez. So sila ang magpe-perform bukas. So ngayon, nagtataka kayo bakit wala si Yunyul Kim? Bakit hindi sila tuloy? Bakit hindi tuloy sila SQ Eunice at si Yunyul Kim tomorrow? Ito po ang dahilan kung bakit hindi po natuloy sina Yunyul Kim tomorrow, dahil ngayon ang graduation rites ni Yunyul Kim, ngayon po ang graduation rites ni Yunyul Kim. So sa mga nagtataka bakit hindi natuloy, ito po ang reason kung bakit hindi po siya matutuloy, dahil po dyan po sa event na yan. Pero don't worry, kung hindi man matuloy po sila sa by request tomorrow, yung kanilang launching ng kanilang album, yung live performance ng kanilang single ni SQ Eunice na baka sakali ay i-move po sa Sabado. Sabado po yan, Sabado. Sa Sabado po nila gagawin. So, regarding po sa by request nila, abangan po natin yung further updates tungkol sa kung kailan po matutuloy yung by request nilang dalawa. Okay? So, marami na naman may mga SQ fans natin baka magalit, mga nagagalit, bakit ganito, bakit hindi sila na-inform. Ito po kaya nga po tayo nagla-live para i-inform ko po sa inyo personally, na i-inform ko sa inyo na hindi nga po matutuloy dahil po may graduation rites po si Yunyul Kim. Pangalawa, i-move po sa Sabado yung isasabay po sa launching or magkakaroon na lang i-live performance nila yung kanilang baka sakali, no?
So, wag na kayong malungkot, wag na kayong magalit, yung mga fans ng SQ, wag kayong magalit. Hindi po yun dahil something kung ano man ang dahilan. Valid naman po yung reason, so chill lang, okay? Chill lang kayo, okay? Alright. So, next update tayo, real quick lang. Ito pa, isa pa nakalimutan ko isang update natin. Ito naman yung tungkol sa, ito yung countdown, sariling countdown naman ng 92.3 FM radio. So, makikita natin dyan si Karen Aistrup, yung kanyang tibok. Ito na ba yun? Ay nasa number 2 po. Nasa number 2. Nandyan din yung kanta ni Ay Sigera na Ikaw Pala Yun at number 8. Yan, so sa mga sumusubaybay dito sa Banana Crew Daily Top 10 ng 92.3 FM radio, keep voting for our Dabber Cards, sa mga kanta ng ating Dabber Cards para manatili sila, kung gusto niyo manatili sila sa top 10. Okay, so next update tayo, quick update tayo guys. Regarding po, ito naman tungkol sa recent update tungkol kay Jerome Ibardome, yung Elvis clone natin. Yung Elvis clone natin, marami nagtatanong kung bakit hindi di pa nagpapakita si Jerome Ibardome sa Itbulaga. Ito po ang reason kung bakit hindi po siya nagpapakita ngayon sa Itbulaga is because meron po siyang pinaghahandaang live show dyan po sa Canada. So good news, yes po mga kapatid, mga Dabbercads, siya po ay internationally, official na po siyang international concert artist at mapapanood po siya ng ating mga kababayan, mga Dabbercads dyan po sa Canada. So, alam po natin, si Elvis ay, I believe si Elvis ay nag-concert din dyan sa Canada. So siguradong matutuwa yung mga Dabbercads natin na fans ni Elvis dahil makikita nila kung gaano kagaling si Jerome Ibardome sa pagkanta ng mga pagre-rendition ng mga kanta ni Elvis. Kahit kami napapahanga dito, no? So I sure you na hindi po sayang ang ticket, ang inyong ticket dahil talaga pong napakagaling po talaga ng ating Jerome Ibardome. Itong batang to ay nag-perform na po sa RJ Bistro. Lagi po siyang on demand. Lagi po siyang tinatawagan ni Sir RJ sa mga concert, sa mga event po sa RJ Bistro. At part na po talaga siya ng Elvis, yung Team Elvis po ng RJ Bistro. So congratulations kay Jerome Ibardome, isa na siyang certified international concert artist. So sa mga gustong bumili ng ticket para sa concert ni Jerome para dyan sa Canada, hanapin niyo lang yung details dito sa poster na to. Wait lang, hanapin natin kasi meron akong sinave dito. Sinave ko yung poster actually. Ito. Ito po siya, yung Canada Tour. Yan, yung Canada Tour. Yan po yung Canada Tour niya. Wait lang, tanggalin natin to. Hindi ko ma-upload. Ito. Napakagaling ng batang to. Ito. Nasa na? Ito. Canada Tour. Ayan po guys. Ayan yung kanyang poster, official poster para sa Elvis, The Clone of Elvis Canada Tour. So, napakastig ni Jerome dyan at paano makakabili ng ticket? Yan po pala ay sa June 6, I believe, June 6 pa yan, Canada. Hanapin natin Ito. So, mangyayari po yan dyan sa Toronto Pavilion. Dyan po sa Toronto Pavilion, June 6 to 2026, 7 p.m. Sa 190 Railside Road, North York, Ontario. So, kung gusto yung bumili ng ticket, please call Ana at 647-880-6327
or Marlon at 647-992-7474. Presented to you by Luxury Diamond Labs. Yan. So sa mga nagtataka, bakit wala po si Jerome Ibardome sa Itbulaga? Ayan po ang kanyang pinaghahandaan. Alam niyo naman po, pag sinabing international concert, kailangan ng matinding paghahanda po dyan. So ngayon pa lang, February pa lang ay naghahanda na po siya, nagpa-practice na po siya ng mga ihahandog na awitin po para sa ating mga Dabber Cats sa Canada. Lalo na po yung mga Elvis fans po natin dyan. So, kita-kits na lang. Kita-kits dyan sa Canada. Mga Dabber Cats sa Canada. And speaking of international, i-announce ko na rin po yung itong Dabber Cats natin, inilabas ng isang Dabber Cats page natin na ipapalabas na po. Kung nami-miss nyo mga kapatid or mga Dabber Cats yung Itbulaga Indonesia, kung natatandaan nyo po yon, kung natatandaan yung international franchise ng Itbulaga, may good news po ako sa inyo dahil simula February 17, mapapanood nyo na po ang mga episodes ng Itbulaga Indonesia 2023, yung third incarnation po ng Itbulaga Indonesia. Mapapanood nyo po yan sa VSN YouTube channel. So, in-announce po yan kanina ni VSN at magkakaroon po ng rerun or streaming po sa YouTube channel ng VSN. Yan po ay mag-umpisa sa February 17, every other Wednesday, 7 a.m. Indonesian time po ito, or 8 a.m. dito sa Maynila. Yan. So, tinatanong ko pa, actually, kino-confirm ko pa dito kay VSN kung magkakaroon ba ng subtitle. Yes daw, yes. So, para mas maintindihan, mas matutuwa kayo, para mas matuwa yung mga Dabber Cats natin. Kasi, di ba sa Indonesia, doon sa mismong YouTube channel ng ANTV at SCTV, wala namang subtitle. Dito, lalagyan po niya ng subtitle para mas lalong maintindihan natin yung mga sinasabi doon ng mga host dyan sa EB Indonesia, no? At nag-comment din ako dun sabi ko, sana may magkaroon ng reincarnation itong Itbulaga Indonesia. At sigurado matutuwa si Sir MVP kapag nagkaroon ng Itbulaga Indonesia fourth reincarnation ngayong taon. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Malay natin, di ba? At nga pala, nandito yung Balikbayan. Nagbalikbayan yung isa sa mga host ng EB Indonesia, si Leo Consul. At nagsa-start na siya ulit gumawa ng pangalan dito sa bansa natin. Gumawa ng pangalan dito sa local showbiz natin, local entertainment industry natin. No? So, ayan. So, may mga sinulat tayo dyan na article tungkol dyan at basahin nyo na lang, mababasa nyo lahat ng mga content natin, yung mga post natin, yung mga vlog natin dyan sa lmtbdigital.blogspot.com. So nga pala, speaking of website, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta po doon sa website, yung mga nagbi-visit sa ating website araw-araw at mga laging nagki-click ng mga ads natin, hindi nag-skip ng mga ads natin sa YouTube channel, sa website natin. Thank you so much at malaking tulong po yan sa ating mga ginagawang content. At kung bago ka pa lang pala dito sa ating page, don't forget to follow us, okay? By the way, after this live stream, mapapanood nyo rin to sa official YouTube channel natin na LMTVPH. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe doon sa LMTVPH YouTube channel, don't forget to huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe and hit notification bell para lagi kang updated sa lahat ng ating mga bagong content at bagong updates, mga kapatid. Okay? So, basa muna tayo ng comment, guys. Basa tayo ng mga comment. So, bati tayo kay Felix Habines. Good evening, Boss LM. Hello, good evening, Boss. Good evening din, Felix. Shoutout din kay Francis Erica Valli. Hi po, Sir LM. Hello, hello. Kay Francis Erica Bascal.
Paksal, hi po, Sir LM. Good evening sa'yo, kapatid, Dabarkads. Ganun din kay Nico Caballes. Hello, hi LM. Hello po, hello Nico, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Jedby0320 Gaming. Hello, shoutout sa'yo. Gusto ko yung One Sports HD sa NBC DTT Channel 41 soon after analog shutdown. Okay. Sabi mo, soon, magkakaroon yan. Pero so far ngayon kasi ang HD ngayon ng One Sports ay available pa lang muna sa Signal. Available pa sa Signal. Pati yung TV5 HD available pa po sa Signal yan. Pero maganda ang reception pa rin naman kahit SD. Sinubukan ko siya sa GMA Now. GMA Now na dongle kasi meron ako noon bumili ako noon dati nung 2022 pa yun, meron na ako noon. Malakas makasagap ang TV5. Mas malakas sumagap ang mas madaling masagap ang TV5 kaysa sa ibang channel. Sa totoo lang. Kahit nasa mababang, kaya naman, halimbawa, second floor ka or first floor ka pa lang, first floor lang, huwa agad yun yung channel 5. Yun ang advantage kapag ang pinaprioritize mo yung digital signal imbis na analog. Yun yung priority. Kaya nagtataka kayo bakit hindi na nagdadagdag ng analog stations ang TV5 at mas pinaparami yung digital signal, yung digital stations niya. Kasi yun yung magiging future ng TV ng Philippine Television. Tandaan nyo, ng NTC ay nagutos na ayusin na lahat ng nagutos na sa lahat ng network na ayusin lahat ng digital signals nila before November this year. Kailangan phase out na lahat, kailangan shutdown na lahat ng analog by November. Kaya ito, puspusan ng paghahanda ngayon ng TV5 at para makasiguro na sila yung nauuna, sila yung ahead. Thinking ahead sila pagdating sa digital. Yun yung kagandahan sa network. Laging nakahanda. Thinking ahead. So, shoutout din kay Nice Pearl, yun Boss LM nakanood din. Hello, shoutout din kay Nice Pearl. Sa wakas nakapag-live din tayo. Kaya pala sabi ni Felix Havines, yes. Oo, yung kaya wala si Yunyul Kim, yung ating Porinoy na Korean dyan sa Itbulaga because may graduation rights nga siya. Meron siyang graduation rights kanina. At syempre, nakakapagod din naman kasi yung graduation, di ba? Tapos bukas papasok sa trabaho, di ba? So, hayaan natin siyang magpahinga muna, okay? Okay lang yan. Kasi sa Sabado naman, handugan nila tayo ng live performance ni SQ Eunice para sa baka sakali. Sabi ni Francis Erica Baksal, magagalit na naman yung mga SQ fans niyan, Sir LM. Hindi maintindihan. Pag naintindihan nila kung bakit wala yung dalawa sa by request tomorrow, hindi yan. Basta intindihin natin na kailangan din magpahinga kailangan magpahinga ni Yunyul Kim kasi nga makakapagod din yung graduation rates, di ba? Willonaryo at Itbulaga sa Kalam, puro pagtulong, hindi pagpaparinig sa namimigay ng bahay. O tama. Ang Itbulaga kasi at Willonaryo, pareho lang ang mission niyan, makatulong sa mga mahihirap. Hindi lang puro pagpapasaya ang ginagawa, pagtulong sa mga mahihirap ang goal nila. So, kung gusto mo talagang maging institution or kung gusto mo talagang maging isang noontime show na natatatak sa mga Pilipino, kailangan full package ka. Kailangan nagawa mo na lahat. 'Di ba? Tama. Kailangan nagawa mo na lahat. Kailangan nakapagpasaya ka. Hindi lang yung pagpapasaya alone. Hindi sapat 'yun. Kailangan meron ka ring pagtulong, meron kang nakikisalamuha, marunong kang makisalamuha sa tao. Hindi ka lang basta nag-e-entertain, nakikisalamuha ka sa tao, marunong kang makipag-communicate, 'di ba?
dapat naintindihan mo yung bawat klase ng tao, um, bata, matanda, may kapansanan o wala, may ngipin o wala, dapat yan ay napapasaya mo. Dapat yan, lahat sila tanggap ka. Lahat yan ay napapasaya mo. Regardless kung anong generation yan, kung millennials yan, Gen Z yan, or Gen X pa yan, no? Kung bata, matanda pa yan, napapasaya mo. Yan, ganyan ang mga nagagawa ng Itbulaga. Nagawa lahat ng Itbulaga yan. Lumabas sila ng barangay, nagawa nila yan. Lahat ng klase ng gimmick nagawa na ng Itbulaga, wala nang kailangan patunayan. No? So, sa mga haters dyan, sorry kayo. Hindi nyo mapapalitan ang Itbulaga. Hindi mapapalitan ng kahit anong show ang Itbulaga. Hangga't nandyan ang Itbulaga, solid Dabarkads kami. No? Solid Dabarkads. JDB 320 Gaming, may pag-asa kaya matuloy ang TV5 DTT sa Naga City kung i-upgrade sa digital transmission? Tuloy po yan, 100%. Matutuloy yan. Kasi nga, mandatory na kasi, utos na ng NTC. Utos na siya ng NTC. Aayusin niya ng TV5 isa-isa. At nga pala, dun sa pinakita nating art card, kung makipapansin nyo, yung nakita nyo doon ay yun yung mga, kung papansin nyo, bakit parang iba yung nakalagay doon sa sign of notice versus doon sa pinakita natin na art card kagabi. Yun po ay listahan, yun yung ginawa kong listahan actually based doon sa confirmed na mga stations na naka-register po, yung naka-register po dito sa National Telecommunications Commission or sa NTC po. Yan po yung mga stations na nakalagay po, yung confirmed na TV5 po yung pinapalabas. Pero syempre, tuloy-tuloy po ang pagpaparami ng digital reach or pagpaparami po ng stations ng TV5 po. Hindi po sila nagpapabaya pagdating po sa ganyan. Dahil habang papalapit na po yung mga pangmalakasang serye, yung pangmalakasang mga programa nila sa umaga, sa tanghali, at sa prime time, or umaga, lalo na sa prime time, pinapalakas na po nila yung reach nila sa mga probinsya. Yan po ay may kung makikita nyo, mapapansin nyo yung mga reach, yung mga stations po na nakalista po diyan. Meron po diyan mga luma, may mga bago. Meron din diyan mga bagong tayo na stations. Yung Butuan po bago po yan, bagong stations yan. Bagong station sa Butuan, Channel 22. Meron din tayo sa Butuan. Meron din tayo sa tawag dito, anong channel yung isa? Wait lang. So, marami na naitayong stations ng TV5. At meron tayong, ang maganda dito, meron tayong reliable source na nagko-confirm kung talagang meron nang station ng TV5 dun sa probinsyang yon. So, aside sa Butuan, meron tayo sa Tagbilaran, Bohol. Yan po ay digital na po yan. So, sa mga Tagbilaran dyan, good news sa inyo, meron na kayo, mapapanood nyo na ulit ang mga programa ng TV5 dyan po sa Tagbilaran ng mas malinaw. Lalo na po sa Butuan, no? Dahil matagal, the last time po, kasi nawala sila noong 2015, tapos ngayon lang sila bumalik. Nakabalik ulit sa Butuan. So, good news yan sa ating mga kadabarkads at kapatid po na hinahanap-hanap po ang Itbulaga po sa telebisyon. So, nasa Channel 5 na po ang Itbulaga po sa TV5 na po. So, kung ikaw ay taga-Butuan, shoutout sa mga taga-Butuan, kung hindi mo pa nare-rescan yung TV box mo, so rescan nyo na po. Try nyo i-rescan yung inyong mga TV boxes para makuha nyo yung TV5 ng mas malinaw at mapanood nyo yung mga programa natin, mga kapatid.
kapatid programs natin dyan. Sabi ni Nias Pearl, tibok pa rin, nakakatibok na sa ganda ni Karen. Yes. Maganda naman kasi yung kanta ni Karen. Kaya nga hindi siya nawawala sa top 10 eh. Sabi ni Francis Erica Baksa, lagi yan hinahanap sa FB live stream ng FB. Oo, si Jerome. Oo, tama. Oo. Sabi ni LM, Sir LM, banatan mo din po si Dulatre at Emily puro pambabash sa papremyo ng EB. Alam mo Francis, binabanatan naman natin yan eh. Pinagpapasensyahan, pero syempre pinagpapasensyahan din natin. Kasi hindi naman nila alam yung mga ginagawa nila. Hanggang doon lang naman ang kaya nilang gawin. Pero wala naman sila magagawa kahit kung magkaroon ng dumami ulit ang sponsors ng Itbulaga, wala rin sila magagawa, di ba? Bakit ilang taon na ba ang Itbulaga? 47 years. Bumaba, kumonte, dumami ang sponsor, andyan pa rin ang Itbulaga. Binabash ang Itbulaga, matagal na binabash ng Itbulaga, matagal nang kinukot ang Itbulaga, pero nasa na yung mga kalaban nila, nasa yung mga shows na tinatangkilik ng mga hater na yun, wala na, di ba? Nasa kangkungan lahat. O, di ba? So, tayo, talaga pag ako yung ganito kasi yung sa mga comment ko dito sa live hindi naman masyadong medyo nagpasensyado ako pag hangga't maaari, pero pag sa comment section doon talaga ako nang babasag eh. Pero ayun, mensahe ko kay Emily, nako, tigilan mo na yung kung ayaw mo talaga yung show, bakit nandyan ka sa comment section, di ba? Buti pa, umalis ka na lang. Doon ka na lang doon sa show na gusto mo. Huwag ka namang manira ng panonood ng mga tao, ng mga ibang tao. Huwag ka naman dami ng iba. Dami mo na yung sarili mo. Sabi ni Luis Orteza, hi parang LM, sorry I'm late. Paano po yung videos ng first incarnation ng The New Itbulaga Indonesia from 2014 to 2016 ipapalabas sa BSN? Yes po, yun yung promise ni BSN sa atin. Ipapalabas daw niya lahat ng episodes ng The New Itbulaga Indonesia sa BSN simula February 17. So, hanga ako dito kay BSN kasi tiyaga niya mag-stream ng mga episodes ng EB. Tinanong ko nga yan kung makaka-copyright pa siya. Hindi naman daw, nakaka-copyright daw, pero hindi naman daw naka-on yung monetization niya, kaya okay lang. Okay lang daw. Besides, sino ba may-ari ng Itbulaga, di ba? TBJ. So, madali lang yung dispute yan. Siya nang bahala dyan. Kayo, mag-enjoy lang tayong manood, no? Napakagaling mag-stream dyan ni BSN. So, panoorin nyo, maganda dito, pag in-stream ni BSN yung Itbulaga Indonesia, may subtitle. So, abangan nyo yan, February 17. Yung regarding sa 2014 to 2016, yes, ipapalabas niya yan dyan sa BSN. Abangan nyo sa BSN YouTube channel, or sa YouTube channel ni BSN. Sabi ni Francis, Sir LM, banatan mo din, hindi, napasa ko na to. Sabi ni JedB 0320, gusto kong pantard sa analog TV since 2023. Yung iba kasi wala siguro, siguro wala silang pambayad, wala silang pambili ng analog TV. Mura lang naman ang digital TV ngayon, lalo na pag sulit TV ang binili mo. Sulit talaga kasi ang unang channel 1 mo doon, TV5. Sabi ni Rusty, hello, shoutout kay Rusty, Rusty Jan Costa Minimo. Mas maganda kasi ang Kapamilya Channel sa All TV2 na sana hindi niya tanggalin yung Jeepney TV sa All TV. Pwede nila gawing
sub-channel na lang yun, tapos idagdag ng mga dati nilang mga DTT channel na Movie Central. Ano siguro to, ABS-CBN pan siguro to. Alam nyo naman kasi, alam nyo guys, I'm trying to be, ako naman ay diplomatic naman hanggat maaari. Inaalaw ko naman yung iba na mag-post or mag-comment regarding sa ibang network. Pero yung naitin nyo yung TV5 para lang pumabor sa inyo yung mga tao para lang manood ng stasyon ninyo, ay hindi mali yun. Huwag kayong mambash ng ibang network para lang pilitin sila manood ng network ninyo. Huwag kayong ganun. Kasi kami dito, hindi naman namin kayo naaway. Sa totoo lang. Kayo nauuna. Yung mga kupalmilya pansang nauuna. Lagi silang pasimuno ng gulo. Ayaw namin ng ganun. Kasi pag ganun, kung hindi kayo magbabago hangga't kung ganun lang naman ang gagawin niyo sa comment section, magpapaka-toxic kayo, ibablock na lang namin kayo. Ibaba na lang namin kayo kaysa sa makipagsagutan kami sa inyo. Ay wala kaming time makipagsagutan sa inyo. Hindi dahil takot kami or dahil wala kaming panama sa mga pinagsasabi nyo, dahil wala kaming time. Wala kaming time patulan kayo. So ibablock na lang namin kayo. At doon kayo, kung gusto nyo, doon kayo, ibabalik na lang namin kayo, sisipahin namin kayo pabalik kay Jeff. Doon sa kabilang vlogger na may 19,000 followers. Sisipahin na lang namin kayo, papalabas ng pintuan, pabalik kay Jeff Oligwak TV, no? Kasi masyado kayo, sumusobra kayo eh. Minsan kasi sumusobra kayo yung pagiging pantards ninyo. Wag kayong ganun. Huwag yung masyadong dinidibdib ang network war. Kasi kami, mabait naman kami, hindi naman kami nang-aaway. Kayo lang yung lagi nang uumpisa. Sumasagot lang kami, bumubuelta lang kami. So regarding dito sa sinasabi ni Rusty, hindi natin alam yun. Hindi natin alam kung anong mangyayari doon. Hindi natin alam kung anong plano ng ABS doon. Sila nang bahala doon. Kaya lang kasi, ang problema kasi dito, hindi naman kasi sila may-ari ng mga frequency na ine-erehan nila. Kagaya ng All TV. Sino ba may-ari yan? Si Villar. Sino may-ari ng A2C? Si Villanueva. Ano lang channel na meron sa kanila? Cable channel. Yung channel 22, cable lang yun eh. Yun lang ang meron sa kanila. Pero wala silang free TV. Sa totoo lang, wala silang free TV. Wala silang sariling free TV channel. Nakiki-air lang sila. So bawal silang pating mag-add ng Hindi sila pwedeng basta-basta lang mag-add ng mga channel like Jeepney TV. Hindi na pwede ngayon. Hindi na sila kagaya ng dati na may prangkisa pa. Ngayon, kontrolado na sila nung may-ari nung network na yon. Wala na silang control. Kasi nga, wala silang prangkisa. Ganun lang kasimple. Sabi ni Luis Ortesa, nakakabit na kami ng signal last December 2025. Oh, congratulations. Maganda ang signal ngayon. Ngayon, lalo na ngayon meron ng signal play. Kasi hindi bukod sa mapapanood yung mga channels, alam mo yung signal play, hindi lang siya basta streaming app. Nag-o-offer din siya ng live feed mula sa mga channels na meron ng signal kagaya ng hindi lang TV5, meron din siya ibang channels like RPTV, yung mga nasa free zone natin, RPTV, TV5, Will TV, yung mga kailangan bayaran. Kung gusto mo manood ng ibang channel, babayaran mo lang ng at least 199 pesos a month. Ma-access mo na yung mga HBO, yung GMA, yung mga IBC13, yan, mapapanood mo yan. Bukod pa doon sa mga on-demand videos ng Signal Play, yan ang kagandahan dyan, yan ang advantage ng Signal Play, yan ang advantage nila doon sa GMA Play at saka sa iWant. Meron silang live feed mula doon sa mga channels na yon. Yung Signal, napakaganda niyan, mabisa, sulit yan Luis.
Makakanood ako ng HBO, CNN, Rock Entertainment at iba pa. Yes, correct. Sir LM, sabi ni Emily, cost cutting na daw yung EB kasi 30k lang binibigay ng EB sa sukod bahay. Hindi yun dahil dun. Hindi yun dahil cost cutting. Dahil yun yung dahil yun yung tingin nila, yun yung nararapat para sa contestant. Yun yung nararapat na premyo. Kasi saan ka ba naman makakita ng 30,000? Saan ka makakakuha ng 30,000? Paano mo kikitain yung 30,000 sa loob ng isang araw? Diba? Malaking bagay na yun sa mga contestant. Kita mo naman yung mga sumasali sa Itbulaga, masayang-masaya kahit 10,000 lang, 15,000, 30,000. Hindi mo kailangan magbigay ng milyon. Hindi mo sila kailangan bigyan ng milyon-milyong halaga, ng milyong premyo. Kasi sa 30,000 pa lang, masaya na ang mga tao. Wag nating gawing paligsahan yung pamimigay ng premyo. Hindi na tayo kagaya nung 90s nung panahon pa lang MTV na paligsahan ng pamimigay ng premyo. Ngayon hindi na. Kasi sa 10,000 pa lang masaya na ang mga tao. Sabi ni Nice Pearl, sana ibalik ang talentadong Pinoy. Ako nga, sana nga may balik din yung talentadong Pinoy. Yun yung talaga yung sabihin natin pinapangarap ko din, sana mabalik yung may maisip din ng TV5 na ibalik yung talentadong Pinoy, no? Kasi yun yung nagpataas talaga ng ratings ng TV5 noon eh. Yun yung nagpa number 1 sa TV5 sa time slot na yun. Sabi ni Jed DB, posible kayang i-recall ang mga analog TV frequency ng Net25 UNTV RPM ICN TV dahil sa paghanda sa digital TV soon. Oh, yes. Kasi after ng November, kailangan shutdown na lahat ng analog channels. Matitira na lang is digital. Digital na lang matitira. Sana ibalik ang Trending Central live with LM guest yun na si Penguin. Nakakamiss lang. May good news ako sa'yo. Sa'yo, Nice Pearl. Abangan mo. Kasi by summer. Abangan mo by summer. Basta. Abangan mo yun. Mag-upgrade kaya ng 50 kilowatts transmitter ng DWBL 1242 at DWAR 4094 soon. May balita nga tayo regarding dyan kay Abante Radio, yung 4094, nag-shutdown muna sila sa radyo at para mag-upgrade daw sila ng transmitter. So abangan natin, tingnan natin kung ano magiging update dyan. Francis Erica Baksal, paano kayo nakukuha ni BSN yung mga lumang video ng 8B? Hindi ko alam. Wala pa akong info tungkol dyan, Francis. Pero pwede natin tanungin kay BSN dyan. Kasi since may communication naman tayo sa kanya. Mix Alden, hi. Shoutout kay Mix Alden. Good day po, Sir LM. Good evening. Shoutout sa'yo. Troll po yan ni Sir LM. Dapat may batas na po sa atin yung one account per person na gusto ni Tito Sen. Tama. Sana may maging batas na one account per Facebook page. Magandang bagay yun kasi para maiwasan yung mga troll, no? Mawala yung mga troll sa Facebook. Yan mga fantards ng Ignacia, lakas mambash sa network pero kinakain nila, sinasabi nila dahil nakikisukob sila, lalo yung ginawa nila sa All TV, kinain nila. Alam mo yung ganito kasi yung trait ng mga fans ng ABS, ng fans ng Mother Ignacia. Pag may tumanggap sa kanilang network, pinupuri nila yung network na yun. As in, pinupuri nila yung network, sinasabihin nila maganda yung network, manood kayo ng ganitong network. Diba, TV5, nung 2021, pinatuloy sila. Manood tayo sa TV5, maganda yung TV5. Ganito, kasi may ABS-CBN dyan. Ngayon, nung pinalayas yung Showtime, nawala yung Showtime doon sa TV5 in favor of Itbulaga, lumipat yung Itbulaga. Kasi kailangan, alam naman natin, Itbulaga is noontime talaga. Ngayon, sinasabihan na ang nangyari, yung mga fans ng Showtime, nilalait si MVP. Sinasabi ang pangit yung ugali ni MVP. Hindi po totoo yun. Ganun yung mga ugali nila.
Ngayon pinalayas yung mga tinanggal yung mga or nagkaroon ng issue noong December na ah nagkaroon ng issue noong December na hindi nagbayad ang ABS at ite-terminate lahat ng programa ng ABS sa TV5. Doon sila nag-umpisang maging toxic. Sinasabihan nila Chippy 5 daw, Tegi 5. Ganun ang ugali ng mga fans ng Maverick National. Sa oras na kinanti mo sila, kung ano-anong sasabihin sa yung pangit. Ganun ang ugali ng mga upalmilya. So, mas maganda wag na lang, hindi ako agree talaga na binalik pa nila yung mga programa ng ABS diyan yung pero decision ni MVP yan. I think pagkatapos niyan sana wala na. Sana last na yun. Kung magkakaroon man ng collab with sa ang TV5, mas gusto ko sa GMA na lang. Sa totoo lang, mas gusto ko sa GMA na lang. Mas matinupang kausap ang GMA kaysa sa ABS. At mas maganda naman pati ang quality ng program ng GMA kaysa sa ABS. Sa totoo lang. GMA naman talaga ako. Nanonood ako ng GMA ever nung noon pa, no? The last time na pinanood ko, Voltes 5 pa. Nanay ko nanonood ng GMA, 'di ba? Nanonood din naman ng GMA 'yun. So, yung magkakaroon daw nung sinabi ni Sir MVP na open siya for collaboration with GMA. Agree ako doon kasi malay mo, 'di ba? Kasama sa collab si Alden, 'di ba? Makakapag-promote sila sa Itbulaga. Although hindi naman talaga directly na kasali Itbulaga doon, pero may chance sila mag-promote sa TV5. Mag-cross-promote sa TV5 tsaka sa GMA. Yung mga artista ng TV5 makakatawid sa GMA. Yung artista ng GMA makakapag-cross-promote sa TV5. 'Di ba? Ganun, yun yung benefit. Tsaka mas matino naman kausap tong GMA, no? Worldwide pala ang GMA Play. Yes. Yes. Correct. Parang balak nila, parang gusto nilang kalabanin yung gusto nilang tapatan yung I Want 30,000 worth it yun po, ang 10K nga. Okay po sa kanila, mayaman siguro basher natin. Kaya po. Wala, troll yan, huwag yung pansinin yan. Huwag yun ang pansinin yung mga troll na yan. Sana si Sir, yan ulit ang host ng Talentadong Pinoy. Yes, si Ryan Agoncillo, sana nga. Wala namang iba. Si Ryan Agoncillo naman talaga ang host ng Talentadong Pinoy. Fans ng Showtime yung nagrereklamo. Yes, mareklamo kasi kung ano nung ginagawa nila. Well, parang feeling nila sila ang parang sila lang may-ari ng telebisyon. Sabi ko na tumigil na kayo. Tigilan nyo na yan. At least ang sinasabi nila parang baba daw ng parang lagapak daw rating sa Itbulaga. Hindi naman po. Kung lagapak dapat 0.5 yan, pero hindi 3 point, hindi naman nalali sa ratings ng Showtime. Ilan lang ang kabuo ko lang rate kabuo ko lang ang lamang ng Showtime sa Itbulaga with regards with aggregated, pero yung signal channel, wala na, nilalampaso na ng Itbulaga ang Showtime eh. Hindi lang nila matanggap yan. Kasi alam niyo kung bakit? Lahat ng balitang hindi pabor sa kanila, sinasabi nilang fake news. Basta hindi pabor sa kanila, fake news agad. Ganyan sila kapikon, ganyan sila kaiyakin. Ako, ang daming ganap sa summer makakanood si Netflix. Si Felix Vacation na niya. Yes. Makakapanood tayo, abangan mo yung The Kingdom, Magkabilang Mundo. Yup, GMA Play will be available worldwide. Price ganda panay-lait kay Cynthia Villar. Baka mamaya mapalaya sila sa All TV. Walang iyakan. I'm not surprised kung milyonaryo sa All TV noon time. Yan kasi, hindi kasi nag-iingat si Basta nasalita si Vice. Alam mo, tingnan mo nung nakaraan. Di ba? Nag-bomb joke siya. Nag-bomb joke. Hindi niya iniisip. Sinabi niya mismo, hindi niya alam na bawal pala yung bomb joke. Bawal pala, labag sa batas pala yung bomb joke yung ginawa niya. Hindi niya alam yun. Tapos kung ano nung sinasabi niya sa gobyerno, wala pala siyang alam sa batas. Lumang logo ng RPN papalitan ba ng bago ayon sa Team Oster? Di lang yun.
Parang ano lang yun, mock lang yun, mockery lang yun. Wala naman. RPTV pa rin tayo. RPTV pa rin. Huwag kayong maniniwala kay Timo Sterp. Ano lang yun, parang what if lang naman yung sa kanya. Sana mag-collab yung TV5 at GMA para makapag-guest si Alden, Ruru at Bianca sa EBS. Para may may reunion sila ni di ba, ni Main. Yung mga fans ng GMA, tsaka lang mambabash pag binastin sila, unlike Ignacia. Yes, iba naman yung ugali ng mga Kapuso fans, no? Pag wag nananahimik sila, wag mo silang guluhin pag nananahimik sila. Kasi pag binanatan ka, babanatan ka rin talaga na mas matindi. So, mas maganda pag nanahimik, wag mo nang galawin. Ang problema kasi sa mga fans ng ABS, kahit wala ka namang ginagawa, basta hindi pabor sa kanila yung ginagawa mo, ibabash ka nila. Parang proactive ka nilang ibabash. Ganun ang ugali nila eh. Kasi ang alam nila sa kanila sa kanila lang yung television, sila may karapatang panoorin. Ganun sila. Kaya wala, X talaga sa akin yung ABS ngayon eh. Wala, X sa akin yung ABS. Kaya yung mga nagtatanong sa akin bakit dati binabash ko yung GMA. Hindi dahil hate ko ang GMA. May tampo lang po talaga ako sa GMA noon, kaya dahil tinolerate nila yung Tape Incorporated na gawin yung gusto nilang gawin dyan sa Itbulaga, dyan sa TVJ. Kaya ako masama ang loob dati, kaya ako nagtatampo. Kasi wag na kayong magtampo sa akin mga GMA fans dahil wala na akong galit sa network ninyo. Pero kung titirahin nyo kami, titirahin nyo yung TV5, sasabihin nyo na TG5, GP5, doon lang kami babanat. Okay? So, matutuloy bang mechanical heart ng GMA7 sa CP pala? Wala po akong info. Wala po akong info about dyan. Nakapokus tayo sa TV5 lang. Kaya nga po yung slogan natin, kuhang-kuhang pulso mo kapatid. Kasi nga kapatid po tayo. Sa kapatid po tayo pagpo-focus. Ipopromote natin lahat ng shows ng TV5 primarily. Okay. Pero syempre, nakasubaybay din tayo sa ibang show sa kabila, sa ibang network syempre. So, dito kasi sa content natin, mostly meron puro kapatid po talaga ang natin, ang pinopromote natin. Syempre meron din tayong sariling show, di ba? Meron tayong Balita Jakan, meron tayong Mic Drop coming soon. Meron din tayong bago, yung Stories of the Heart with Kuya LM. Ako po yung nagsasalita doon. Nagbabasa po tayo ng mga letters, mga kwento ng pag-ibig mula sa mga letter senders natin, at nagbibigay po tayo ng legit na love advice. No? At meron po tayong, at maganda dito, meron tayong song. Meron tayong inaalay na song. So, kung meron na tayo, nasa episode 2 na po tayo, 2 na po episode na na-upload natin. Kung gusto niyo mapanood or gusto niyo mapakinggan yung dalawang kwento, meron tayong dalawang kwento na in-upload na, panoorin niyo lang po sa LMTBPH YouTube channel, at meron din po tayo sa Spotify. Hanapin nyo lang po yung Talk to Kuya LM. Talk to Kuya LM, Stories of the Heart. Ganito po siya. Ito po yung tsura niya. Pakita ko lang sa inyo yung tsura niya. Ito yung tsura niya sa Spotify po. Ito po yung ating bagong show. Talk to Kuya LM, Story from the Heart. Wait lang, tanggalin muna natin to. Tanggalin natin to. Pakita ko lang sa inyo real quick. Ito. Ito guys yung bago nating show. Ipopromote ko na lang din. Ayan po, yung Talk to Kuya LM, Stories of the Heart. Yan po ay ang original LMTV series natin. Saan mapapanood nyo yung mga kwento ng pag-ibig mula sa ating mga letter senders na nag-email po sa atin. At babasahin po natin yan, at may kasama pong love song, may kasama pong kanta yan. Yan ang kagandahan po. At meron po, pagkatapos po ng mga kanta, dyan po tayo nagbibigay ng love advice. Mga advice po sa mga letter senders po natin. So,
Mapapakinggan nyo po yan, mapapanood nyo po yan sa LMTV YouTube channel, pati na rin po sa Spotify. Hanapin nyo lang po yung Talk to Kuya LM, Stories of the Heart. At nasa episode 2 na po tayo. Yan. Makita nyo po, ito po yung tsura ng ano natin, Spotify. Pakita ko sa inyo. Wala ko nandito. Hindi ko alam kung naman dito. Wala dito, wala dito. So, hanapin nyo lang yung art card na yan. Makikita nyo naman, madali nang hanapin yan. Okay? Kung gusto nyong kiligin, gusto nyong makapanood or makapakinig ng mga kwento ng pag-ibig, o kung kayo in love, emote-emote, or gusto nyo lang mag-relapse, pwede naman po, welcome kayo dito. Pakinggan nyo lang, hanapin nyo lang yung ating programa, ating online show dyan sa Spotify. Okay? Sabi ni Nice Pearl, Kapamilya Scoop, panay ba sa TV5? Ay, wala ko dyan. Wala akong pakialam dyan. Hindi ko na lang pinapansin yan eh. Depende ba sa TVJ kung anong susuportahan mong network? Depende, oo. Depende. Kasi kung nasa ng Itbulaga, doon kami. Doon ako. Kaya sabi pati naalala niyo sinabi ni Boss Joey na suportahan lahat ng programa ng TV5. Yun yung pakiusap niya bago sila mag-start sa TV5. Suportahan niyo lahat ng programa ng TV5. Ganun ang gagawin namin. Nasa ng Itbulaga, doon tayo. Baka nga Boss LM, baka kaya nga nag-noon time si Kuya Willie, baka backup lang ni Villar yun tapos pati kulay na Willionario Orange, yari ka Vice kung nagkataon. Oo, alam niyo naman si Villar at saka si Kuya Will, may communication pa rin yan. Although nawala siya sa All TV, may communication pa rin yan kasi ano yan eh, magkaibigan yan eh. Magkaibigan yan, siya yung nagpo-provide ng house and lot sa mga contestant natin, yung mga contestant ng Wawawi. So, ingat-ingat si Vice kasi baka pag isang pagkakamali lang niya, pwede siyang mawala agad. Pwede mawala agad sila sa ano. At sabi nga daw ni Villar ay balak daw nilang gumawa ng sariling brand, sariling identity soon, or gusto nila mag-promote or gusto nila mag-produce ng mga sariling shows soon, makapag-produce ng mga sarili nilang artista like sa TV5 din, no. So, yung mga fans natin dyan, mga fans ng Ignacia, nako, pag pinalayas na naman kayo, sabihin na naman, abangan mo, pag pinalayas na naman sila sa All TV, sabihin na naman yan, sasabihin na, lalaitin na naman, kukutyahin na naman nila yung All TV. Gaya no, dati pinupuri nila yung TV5, di ba? Nung pinalayas sila, sabay nilalait nila yung TV5. Kakapal na mukha, di ba? Mga walang utang na loob. Saan man kami dali ng tuloy ang 1,000 isang tuwa. Okay. Correct naman. So, yun lang ang update natin, guys. Salamat sa panonood. It's 10:42. Ilang oras na tayo? 1 hour. Bilis ng oras natin, guys, no? So, guys, abangan nyo yung trending balita, magbabalik na by March. Sabi, in-announce ni hindi pa naman, to be announced, basta abangan nyo by March, magbabalik kami. So, in the meantime, maraming salamat sa panonood nitong live stream na to, at mamaya may replay to sa YouTube channel ng LMTV-PH. And maraming salamat sa panonood. Don't forget to visit our website lmtvdigital@blogspot.com para sa mas marami pang mga balita at mga latest information tungkol sa mundo ng entertainment at sa ating mga Dabarkads at kapatid. Also, don't forget to subscribe to our LMTV Digital or LMTV PH YouTube channel. Hit subscribe button and hit notification bell, and follow us on all social media, Facebook, Twitter, Instagram, at pati na rin po sa Spotify. Okay? Again, maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay. Hanggang sa muli. Ako po si LM. Ito po ang ating live
live stream. Thank you for watching our live stream. At maraming salamat. Wait lang, sandali lang. Ano lang natin. Wait. Yun, salamat Uy, salamat sa panonood. Yes, hanggang sa susunod ulit, Luis Ortesa, Nice Pearl, thank you for watching. Thank you sa mga viewers natin. O nga pala, gusto kong magpasalamat. 21,000 followers na tayo sa Facebook page natin. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga content. Again, maraming salamat po. This is Sabin LM. This is Balita Jakan. Maraming salamat po. Good evening. Ingat po kayong lahat. Ingat po kayong lahat, guys. Good night, guys. Bye-bye. Comment section parang sa bunga. May pa-fact check, may pa-sutsot, may paminsang sapul na sapol. Kape sa mesa, cellphone sa kamay, kahit saan ka, parang kapitbahay kang katabi ko lang. Isang tanong, sunod, sunod, sunod. Hanggang sa grabe na ang sigaw ng loob. Mula umaga hanggang puyat, kwento ng bayan nag-uusap. Oy! Anong say mo? Sige! Ilatag mo! Balita Jakan, lahat ng kwento babanggain. Usok ng isip papakawalan, sabay